Hello Aries, April 17 to 30 itong reading na ito. Okay, so Aries, you have here Eight of Cups as your main energy. You have Queen of Cups pagdating sa career, finances, and then you have Ace of Pentacles when it comes to relationship, love. Sa unforeseen, you have the Chariot at the bottom of the deck. So nakikita ko dito, maaaring yung iba sa inyo, mas magfo-focus kayo dun sa mga bagay na nagbibigay ng happiness and fulfillment sa inyo. Okay? And anything na hindi na nagsuserve sa iyong purpose, itatalikuran mo na yon with the Eight of Cups, no? Kasi yung main energy mo is may pagtalikod eh. It could be abandoning a situation, it could be leaving a job, leaving a person or a relationship, depende. Okay? So, ang nakikita ko rito is, willing kayong umalis kung talagang hindi na kayo, kung feeling ninyo hindi na kayo mag-grow dito, kung feeling ninyo wala nang magandang mangyayari dito, hindi na kayo happy, no? So, ang nakikita ko, willing kayong mag-take ng risk na maghanap ng opportunity sa iba. Whether sa career mo yan, or sa love life mo, or sa sarili mo, no? Personal goal mo. Kumbaga, hindi na kayo mag-hesitate na na magbakasakali or umalis sa isang situation nga na hindi na kayo needed or hindi na kayo happy doon. In terms of finances and career mo. So, ang nafe-feel ko sa Queen of Cups is follow your heart, Aries. Sundin mo yung puso mo kung saan ka magiging masaya. Yun yung gawin mo. Okay? After ko naman ang masusunod dito eh. Kung halimbawa, kasi ang na-feel ko kasi dito sa Eight of Cups mo, aalis ka na rito kasi hindi ka na masaya. Kaya kung sa career mo, kung saan ka masaya, yun yung gawin mo. Yun yung nafe-feel ko sa Queen of Cups mo. Okay? If you want to buy that red shoes, bilhin mo. As long as hindi mo naman, dinompet yung pinambili mo dyan. As long as wala namang ibang mas mabigat na priority. Or kung hindi ka na talaga masaya dito sa current job mo, sa ginagawa mo dyan, sa trabaho mo, follow your heart kung saan ka magiging masaya. Kung magiging masaya ka na mag-explore ng ibang opportunities, why not? Diba? So, follow your heart. Ngayon, actually, maganda tong Queen of Cups mo kasi parang mafe-fill yung cup mo eh. Ibig sabihin, mapupuno yung cup mo. So, ang ibig sabihin nun, merong abundance. No? So, sa tingin ko lang, wala ka namang magiging problema about money, if ever, kasi mapupuno pa rin naman yung cup mo rito. Ang importante happy ka dun sa ginagawa mo. Diba? Kaya nga sabi ko kung saan ka masaya, Queen of Cups, yun yung sundin mo. Kung ano yung laman ng puso mo. Pagdating yun sa gagawin mo, sa career mo, or business mo.
Ngayon, pagdating naman sa love life mo, ang ganda. Kasi ito ay seed, si Ace of Pentacles. So, maaaring may opportunities, yung iba sa inyo, kung naghahanap kayo ng opportunity sa love, new love, ito yun. No? Pwedeng ito ay beginning ng isang connection or relationship. Or pwedeng kung meron kang gustong gawin, kung talagang gusto mo yung person na yan, pwede kang mag-initiate. Kasi parang initiation ito eh. Kung sinong mauuna. Hindi ko alam kung naghihintayan ba kayo, sinong mauuna. Pero ang nakikita ko lang dito, pwedeng this is a beginning ng romance or relationship, new person. So sa hindi mo inaasahan, na yun na nga, nakakakita ako ng opportunity para sa'yo. Chariot card, no? So, yun nga, same sa sinasabi ko sa Queen of Cups. Kung saan ka magiging masaya, yun yung piliin mo. Kasi maaaring may options ka, makapili ka eh. Ang importante naman yung determination mo para maging successful ka. Kahit anong piliin mo dito sa dalawang options mo na to, as long as magpapatuloy ka, hindi mawawala yung determinasyon mo hanggang mag-succeed ka and ma-reach yung goal mo. Leo, ito na yung reading mo para sa mga natitirang araw ng April. Overall energy, financial, career, or love, pati yung unexpected. At kung makaka-relate ka, don't forget to subscribe, like, follow, pa-comment, pa-share na. Okay. Emperor, Wheel of Fortune, at saka Two of Swords. At the bottom, meron kang The Lovers. So, merong Aries energy. Pwede rin namang merong Gemini energy or other air signs. Wow, ang ganda. Wheel of Fortune. Leo. Ito na yung mga improvement, magagandang changes. Ito na yung pagpihit ng ruleta ng kapalaran. Favorable ito kasi upright ito. So, makikita mo yung transitioning eh. No? Magiging better. Magkakaroon ng mga opportunities, pwede may mga new contracts, new possibilities, may mga bagay na sisimulan. Nakakakita ako dito ng pagiging maswerte kasi good fortune itong Wheel of Fortune na ito. Basta expectin mo na ito na yung magandang pagpihit ng Wheel of Fortune sa career mo and finances mo. Ngayon, sa overall energy, ang ganda, you have control over the situation, Emperor. So, meron kang power, may kakayahan ka na i-manage ano man yung mga task na yan, ano man yung mga challenges na yan. And nakikita ko rito, magi-stand out ka, no? Nakikita ko na magsasucceed ka. By the way, this is power, this is stability, this is success in all aspects in general. Pwede rin namang promotion to, Leo. Basta nakikita ko superior yung energy mo, mag-i-excel ka sa mga gagawin mo and magsasucceed ka. Mamamanage mo yan. Kumbaga, kayang-kaya mo yan. Sa love life mo, you have the Two of Swords. Pwedeng Libra energy. Two of Swords is parang stalemate energy ito eh. Pagiging stuck, undecided, confused. Meron ding Gemini dito, So, feeling ko lang hindi pa, hindi pa ready to move on, whether ikaw yan o siya. Naghihintay, undecided, unsure. Kasi merong choice to make. So, pinag-iisipang mabuti eh, kung ano yung next move na gagawin, i-continue pa ba, hindi, alin o sino ang pipiliin dito. Sagittarius,
Ito na po yung reading ninyo sa mga natitirang araw ng April or kung kailan man dumating sa inyo tong reading ko. Overall energies, financial, career, love life, unexpected. Sisilipin natin. Kung makaka-relate ka, magugustuhan mo yung reading ko, don't forget to like, follow, pa-comment, pa-share, pa-subscribe na rin. Five of Wands is Aries, Leo, Sag energy. Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Sa bottom, you have Judgment card. So, nakikita ko pwedeng may mga problema, conflict, delay, hassle na maaari kang ma-encounter with the Five of Wands. Pwedeng may mga misunderstandings dito, mga usap-usapin, gulo, eksena, may gagawa ng eksena. Pwedeng may mga energy ng kakumpetensya mo, kaagaw mo, karibal mo, pwedeng merong nag-aagawan dito, nagpapaligsahan. May commotion eh. Kung ano man itong commotion na ito eh. So, nakikita ko is parang ano, yung magulong energy ba? Kumbaga maraming yun, pwedeng maraming nakikisawsaw, maraming nakikialam, maraming nagkukomento, may mga puna-puna, alam mo yun, parang may mga epal or hindi ano eh, hindi cooperative yung energy eh. Sa workplace man yan or kung saan. Ngayon, finances, career. Oo. Alam mo, huwag kang masyadong ano. Kung meron mang mga magagandang nangyayari sa buhay mo, promotion man to or whatever, Sagittarius, tahimik ka lang muna. Basta, huwag mo muna ipagsasabi kahit kanino. O mga plano mo ba yan? Success mo ba yan? Basta, low-key ka lang, tahimik ka lang. Yun lang yung masasabi ko. And, gamitin mo yung intuition mo pagdating dito sa mga bagay na gagawin mo. Pakiramdaman mong mabuti and mag-dive deep ka. Wag yung pakiramdaman mo beneath the surface, anong meron. Trust your intuition. Basta it's better to i-zip mo muna yung bibig mo, huwag ka muna magsasalita kahit may nalalaman ka. Okay? Sa love life mo, Seven of Pentacles. So, alam mo mukhang worth it naman to. So, depende na sa'yo. Kung mag-i-stay ka ba, kung maghihintay ka, parang ganun eh. Parang meron ditong energy na nagko-contemplate kung worth it ba to, relationship na to, itong person na to. Alam mo yun. Hindi ko alam kung nagdadalawang isip, pwede ring energy na naghihintay, kung parang nag-iisip eh, naghihintay kung meron bang kung maghintay ba, may mapapala ba or wala. Parang ganun. Yung energy nitong tao na to, whether ikaw yan o siya. Pero sa tingin ko kung ano yung itinanim mo, aanihin mo rito. Ibig sabihin, kung nag-e-effort ka, alam mo yun, parang hindi naman baliwala lang yung pag-e-effort na ginagawa mo. Kumbaga hindi ka nag-aaksaya ng time and energy effort. Tapos sa unexpected mo, mukhang meron something dito na ano. Actually, meron kang something na, pwedeng may mare-reveal. Pwedeng merong something na parang wake-up call. Oo, parang mahihimas-masan ka, matatauhan ka dito sa malalaman mo.